kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Ngayon, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, yung topic po natin, itong si VP Sara, sinagot na po niya yung mga issue tungkol dun sa pag-resign niya bilang kasama sa gabinete, yung pagiging DepEd Secretary niya. At saka yung iba pang issue na kumbaga kinakasangkutan ng mga Duterte. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bahay dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin muna natin itong balitang to. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong... So, ibig sabihin, marami na palang, marami nang nangyayaring kababalagan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kumbaga 2 taon na tiniis ni VP Sara na magbulag-bulagan siya, magpakamanhid, kumbaga parang maging konsentidor pa siya dahil nga nakikita niya na pero wala siyang magawa dahil nga parte siya ng gabinete ni Bongbong Marcos at ayaw niyang magkaroon ng hidwaan o magkaroon ng anumang hindi magandang relationship between BBM at sa kanya. Kaya nanahimik na lang muna si VP Sara sa loob ng 3 taon. So, siguro sabi nga niya, sa marami nga daw yung reason at hindi niya kayang isa-isahin. Pero, ito, iniisa-isa niya na, paunti-unti, kung ano yung mga rason. Pero, kung doon pa lang sa opening statement niya, hindi na nakakapagtaka na kung bakit yung mga kababayan natin sinasabing nabudol nga ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga kahit si VP Sara na nakikita na nga niya na marami pero hindi lang siya makapalag dahil nga parte pa rin siya ng gabinete. So dahil humiwalay na siya sa gabinete ni Bongbong Marcos, siguro dun kinabahan yung mga nakapaligid sa ating Pangulo na pwede na magsalita anytime si VP Sara tungkol sa mga nakikita niya mga irregularidad o mga sa pananaw niya ay mali. So, tuloy natin. DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget. So, korupsyon pa rin ang pinakamalaking kinasasangkutan o sabihin natin doon pa rin nakabase yung gobyerno natin kung paano kumbaga talagang yung pera ang pagiging greedy sa pera yan yung nagiging problema pa rin talaga. So nabawasan yan no panahon ni Pangulong Duterte dahil nga mahigpit na
alam niyo yun, yung pamamalakad ni Pangulong Duterte. So, takot yung mga dating or yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga yung mga nasa gobyerno natin takot na gumawa ng korupsyon dahil mahigpit nga si Pangulong Duterte. So, 6 na taon silang nagutom dahil nga hindi sila makadiskarte nung panahon ni Pangulong Duterte. At ngayon na dahil nga si Pangulong Bongbong Marcos medyo sabihin natin mahina nga raw, weak nga na leader sabi ni Pangulong Duterte. Sinasamantala na ngayon ng mga nasa gobyerno natin. Kaya sabi nga ni VP Sara, yung budget talaga yung tinatarget ng todo ngayon. So yun yung nagiging problema. So may katotohanan kasi kung maaalala nyo sa mga dating mga issue nagkaroon sa Senate hearing, una-una dyan, di ba, yung sa NIA, sa National Irrigation Administration, kung saan naalaman natin o pinakita ni Senator Rapi Tulfo na may mga project na hindi pa nasisimulan pero bayad na. Tapos nanghihingi pa ng for maintenance. So sabi nga ni Senator Rapi Tulfo doon, ano i-maintain mo doon sa project na yun kung wala naman kayong nasimulan? Di ba parang ang tigas naman ng mukha nyo manghingi ng budget para sa maintenance. Ang gagawin nyo magtabas ng damo dahil wala namang na-umpisa ang project. So ang daming proyektong naka-line up para sa National Irrigation Administration pero hindi pa tapos. Kumbaga may iba doon nasimulan na pero hindi naman tinapos tapos nanghihingi ng for maintenance. So paano nga naman i-maintain kung hindi naman tapos? 'Di ba? Tapos ito yung flood control project na ibinida nga ni Pangulong Bongbong Marcos na 5,500 daw yung natapos na under his administration. Pero nung bumagyo ang lala ng baha dito sa atin sa Pilipinas, particular sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya, di ba? So, nasubok agad yung flood control na pinagyayabang niya. At nalaman din na wala naman palang master plan at ang pinagkagastusan ibinigay dun sa mga patsi-patsi lang. Isipin nyo, 1 billion a day ang ginagastos ng DPWH para sa flood control project and yet baha pa rin. So budget talaga yung tinatarget talaga ngayon dahil nga nagutom sila ng panahon ni Pangulong Duterte at ngayon nagbabawi sila. So tama yung sinasabi ni VP Sara dun sa kanyang unang mga naging open letter, 'di ba? Maliban dun sa pagtanggal sa kanyang security details, 'di ba? Naglabas din siya ng statement doon na ang gobyerno nga natin ngayon wala nang malasakit sa mga kababayan natin at ang iniisip ang sarili na lang. So totoo yung sinasabi niya dahil nga budget ang iniisip, di bali na maperwisyo yung taong bayan as long as may laman yung kanilang mga bulsa, is okay na yun. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala. Tingnan nyo yung nyo doon, suporta. So ibig sabihin, in-inform niya. May in-inform dito si VP Sara, hindi lang natin sigurado kung sino, pero syempre, sino ba yung pinaka-boss niya since secretary siya ng DepEd, 'di ba? So, malamang si Bongbong Marcos yung kanyang in-inform tungkol dun sa korupsyon na nakita niya. Pero, yun nga, base sa sinabi niya, wala nga siyang nakuwang suporta. Diba? So, dun siguro nagdamdam itong si VP Sara. Siguro isa yun sa pinakamalaking reason kung bakit napilitan siya mag-resign sa gabinete ni Bongbong Marcos. Akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you So intend wala akong description
wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat. So, ibig sabihin, lahat na nag-react na yun, yun yung talagang sabihin natin na gustong pabagsakin yung mga Duterte at tinamaan dun sa mga naging statement ni VP Sara. So, napakarami nila. So, ganun pala karami na ngayon yung corrupt talaga sa gobyerno natin na bakit yung mga kababayan natin na patuloy pa rin silang binoboto. Kasi iba dun, matatagal ng matatagal nang nasa serbisyo nila eh. Pero nananalo pa rin. So, ibig sabihin, tinotolerate lang din nating mga Pilipino itong mga, sabihin natin, mga ganid sa budget na wala naman malasakit talaga sa bansa natin. Ang pinagmamalasakitan lang yung bulsa nila, yung mga bulsa nila. Diba? So, napakarami pala talaga nilang against Duterte. Ika nga dito ni VP Sara. Sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman na di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa... Ang ganda ng rito ni VP Sara, yung punto niya rito na bakit kailangan pandahanin sa survey para malaman lang kung pro Duterte o pro Marcos ka ba. Di ba? Parang doon pa lang tinitingnan mo na kagad kung ano ba yung ranking mo. Doon sinusukat kung siyempre, pwede naman natin doktorin niya kung tutuusin, di ba? So, hindi naman natin alam kung ilan yung talagang kung sabihin natin, medyo malaking palaisipan pa rin para sa akin yung mga ganyang klaseng survey pagpatungkol sa mga ganyang halimbawa, presidential election, kung sinong iboboto mo or sino yung parang ganun, di ba? Parang halimbawa, sinasabi nila ang tinanong nila 1,000. 1,000 katao at ang sumagot ganyan nga. Mas marami raw yung pro Marcos or pro Duterte. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na yung isang tao i-represent niya yung isang barangay. Diba? Kung nagkataon, yung napagtanungan na yun, sabihin natin ang leaning nandun sa pro Duterte o siyempre o kaya pro Marcos, hindi naman ibig sabihin nun is nire-represent niya na yung buong barangay na yun is same nung kanyang pananaw. Diba? So, mahirap ang hirap ng paniwalaan, ang hirap din tansyahin kung totoo ba talaga yung survey niya. Unlike kung halimbawa, sabihin natin na nakakaranas ba kayo ngayon ng mataas sa presyo ng bilihin, doon pwede. Yun ang magandang survey kasi yun, nire-represent na isang tao kung totoong nahihirapan siyang bumili sa taas ng presyo ng bilihin dahil siyempre sa isang barangay halos pare-pares ng status ng buhay, ilan lang naman dyan yung mas majority ang mga nakatira sa isang barangay is same level. Ilan lang naman dyan yung sabihin natin kayang gumastos ng malaking pera para sa kanilang pang-araw-araw na gastos, di ba?
So, pero pagdating sa ano, sabi nga ni BP, eh, di ba parang bakit kailangan gastusan pa? Parang ngayon nga lang din siya nakarinig ng kanyang klaseng survey na para tanungin kung pro or anti ka sa gobyerno. So, di ba, gumastos pa talaga ng ganong halaga. Siyempre, milyon po yan. Hindi naman yan magkano lang. Siyempre, may mga, ano yan, may nangumusyon yan. So, malaking pera rin yung pinagapang dyan para lang sabihin. Kasi, lumalabas dyan sa survey na yan na mas marami raw yung naging pro-administration na pro-Marcos at nabawasan daw yung mga Duterte. So, doon pala makikita nyo na may ano, may dahilan kung bakit ginawa yung survey na yan para i-mind conditioning yung mga kababayan natin, yung taong bayan na sabihin lang na kumbaga marami nang pumapabor diba, kay Bongbong Marcos dahil sa magandang ano niya, magandang pamamalakad niya sa gobyerno natin, di ba? Pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Pansinin niyo magsalita si BP Sara na i-compare niyo kay Madam Leni Robredo na ewan ko personal na opinion ko, mas sincere yung ano niya, pagdi-deliver niya ng sa interview, yung mga pagdi-deliver niya na sagot niya. Very sincere na makikita mo talagang totoo yung sinasabi niya. Unlike kay Robredo na makikita mo na may halong kaplastikan, may halong, alam niyo yun, na parang laging pa-victim yung ano niya, yung mga sagot niya. Diba? Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko pero yun yung nararamdaman ko tuwing, kasi ilang beses ko nung pinapanood hanggang ngayon yung mga interview ni, baka kinukompare ko yung interview ni Madam Leni dito kay BP Sara. Yun yung nararamdaman ko na hindi ganun kasincere yung mga sinasabi ni Madam Leni. Compare dito kay BP Sara na natural lang yung kanyang pagdi-deliver ng salita. At the same time, yung ano niya, yung kumbaga walang halong kaarte-arte yung mga sagot niya. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Which is totoo naman talaga. Sa gobyerno natin ito, talagang mostly political talaga yung nagiging naging ugat ng gulo ng gobyerno natin. Kasi sabi nga nila, 'di ba, wala namang permanenteng kaaway o kakampi pagdating sa politika. It's about addition. So, para lang manalo ka sa eleksyon, kahit alam mo 'yon na hindi mo gusto yung partido, yung tao, pero kung siya yung magiging dahilan para alam mo yun, may panalo mo yung pagkakandidato mo, gagawin mo. Bahala na kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kahit na, alam mo yun, magkaroon ng konting, siyempre hindi may iwasan din yung maghingian ng pabor. So, tatanggapin na lang. Diba? Para lang, sa ngalan lang ng eleksyon. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot dito ng administrasyon sa mga bagong pasabog ni BP Sara. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.